Ito nga ang mga kaganapan ngayong araw, kaya naman samahan niyo ako. Tara, wow! So dahil ngayon lang ulit ako nag-upload, iibahin ko nga ang tono ng aking voice. Wow! So yun na nga, sinama ko nga si Kuya Iper dito sa Merinol kasi nga tinawag ko para extra. Oo, extra. Super aga ko nga nagising ng umaga, like mga 5:30. Wow, ang arte mo talaga. So yun na nga, 5:30 nga ako nagising and saktong 7 o'clock nga nakarating kami sa Merinol. And ito na nga, piniprepare na nga ni Kumaring Kim ang aking pipritong fish fillet. Walang katapusang fish fillet. At habang napiprito nga ako ng fish fillet, tinignan ko nga itong mga bata dito sa likod. Talaga naman, ang mga batang ito. Oh, no shouting ah. So, ayun na nga, balik na nga tayo dito at magpiprito na nga ulit ang auntie niya nang walang katapusang fish fillet. At ito na nga, naglagay na nga ako ng mantika dini at 2 kawali nga ginamit ko. At saka pinag-pray over ko nga para maganda-ganda nga ang luto ng auntie niya. Na nga, pangalawang beses ko na magprito ng fish fillet dito sa Merinol. Kasi nung una, tinawag din ako ni Kumaring Kim para extra. At fish fillet din ang una ko niluto. And itong niluluto nga na auntie, grabe, matigas pa. At syempre, hindi mawawala ang tikiman portion. At saka ito na nga, medyo sunog na nga yung mga breadings. Kaya naman ito, tinanggal ko nga. Pinalitan ko ng mantika yung isang kawali. At para maiwasan ko nga ang antukin, nagtimpla nga ako ng kape. At medyo mapait nga ire. So, ayun na nga, yung karne nga kanina na pagkatigas-tigas, naghiwa-hiwalay din. And ayan na nga, patuloy pa rin ako nagpiprito ng walang katapusang fish fillet. Tsaka, nagkak talaga the powder diyan. Mga kaskas di, nakabulbula. Siyempre, of course, joke laang di. Sinigang na kangkong kasi to. Sinigang na kangkong. Wow, talaga naman. Naglagay ka ng paminta. Yeah. At ang next nga na putahe ay chop suey. So bahala na si Kumari dyan. So ako naman dito nakatoka sa pagbilog-bilog nga ng bilo-bilo. At abang ako ay nagbilog-bilog nga ng bilo-bilo, nakita ko nga itong baboy. Ulit yung baboy. And i-chop-chop nagsikit-tirik na katiris. So balik na nga tayo dito sa paggawa nga ng bilo-bilo. And ito na nga, tinulungan na nga ako ni Ate Yana para matapos kasi parang walang katapusan talaga Nakwento nga ni Ate Yana na si Kuya Iper natin ay naglalaro nga ng basketball. Kaya naman ito, dali-dali akong lumabas at nakita ko nga yung anak ko, naglaing talaga shoot. Wow, you're playing basketball again? Wow. Sige nga, shoot nga ikaw. Shoot ikaw. Sige. Gee. Layo ka ng konti kasi. Ganyan. Wow! Ang galing. Ang galing talaga ng kuya ay. Ha? Bakit ako? Ang Kuya Iper nga natin ay ang hilig niya mag-basketball. Kaya naman ito, nandito lang ako as a mother, isusupport natin yan. Malay ba natin, baka dyan naman ang future ng ating Kuya Iper. Kaya naman tayo support lamang dyan. As you can see naman, napakainit. Kaya naman sabi sa akin ng anak ko, kuhanan ko nga daw ng tubig. Kaya naman sige anak, kukuha ang mami ng tubig para sa iyo. Pag mainit anak ha, sumilong. Okay? Is this malamig? Medyo. So yun mga B, balik na tayo dito sa paggawa ng bilo-bilo kasi hindi talaga matapos-tapos, napakadami. At habang nagbibilo nga ako, kumakain ako ng lechon. And sabi nga ni auntie, stop nga daw muna ang paggawa ng bilo-bilo, kaya naman ito kumain kami. Ang very very fast naman ng video. Kaya naman ito after nga namin kumain, binantayan ko nga muna saglit si Zion. Taas mo yung dede mo. Laka. Wala na nga ako masyadong videos kasi na-busy na ako sa paggawa ng bilo-bilo at nagluto na rin ako ng turon. Kaya naman ito after nga namin magluto nagligpit na nga kami kasi parang binagyo talaga ang kusina nila. So ayun na nga, after 10 or 11 hours of duty umuwi na nga kami kasi napaka-tiring talaga ang araw na ito. Super nakakapagod nga ang araw na ito. Ikaw ba naman ang magluto ng ilang oras tsaka maghugas ng marami. Anyways, wala akong reklamo kasi napakasaya naman at nag-enjoy ako ngayong araw. And that's all for today. Babush!